pasok siya no kung ang constitutional provision on citizenship ang naging issue sa kanya. Kasi hindi tayo lawyer, hindi ko rin nabasa kung ano ba yung ikinaso sa kanya. Ang binabase ko lang dun sa mga pronouncements ng COMELEC, no? So, kung yan ang ginagamit ng COMELEC, mali, no? Yung provision, mali yan. He is a natural-born Filipino because he was born of a Filipino mother before 1987, before 1972. Sa issue ni Joey Uy po, Ma'am Teresita, kasi nga po, na-disqualify siya. Matagal na rin itong parang naka-full term ata ito bilang konsehal dyan po sa lungsod ng Maynila. And at the same time, siya po yung nanalo. May maraming boto na nakuha laban dito kay Congressman Abante. Pero sa desisyon po ng Commission on Election ay hindi siya itinuturing na natural born Filipino citizen dahil nga po sa issue na naging naturalized citizen yung ama niya after na niya na naipanganak na parang daw mayroong paglabag. Ano po nakikita niyo po dito, ma'am? Kami kasi, lalo na sa kaisa, talagang tinutukan namin mabuti yung issue ng citizenship, no? Hindi namin kilala si Uy, hindi rin namin kilala si Abante, at ako mismo hindi ko naman nabasa kung ano yung petition ni Abante against him, no? Ang maririnig ko lang ay mga media sources at yung pahayag mismo ng COMELEC that because he is not a natural-born Filipino. Kaya nakaka-shock din kasi 1987 pa yung Constitution, 38 years ago, no? Bakit nagkakaroon pa ng ganyang question samantalang ang dami-dami ng mga discussions about it in the past? That those born of Filipino mothers or Filipino fathers are natural born. Those born of Filipino mothers before 1972. Bakit in-insert yung before 1972? Kasi yung 1972 Constitution, kinorek na yung 1935 Constitution. Ang sabi ng 1972, those born of Filipino mothers or fathers. Ang interpretation ngayon, pag born before 1972 ka, pareho ni Joel Uy, hindi ka natural born kasi 1972 Constitution. Pero kung 1986 Constitution na ang gamitin natin, in-insert ng Constitutional Convention yung phrase na before 1972. Ang explanation ng constitutionalist, both the late Father Joaquin Bernas and Justice Adolfo Ascuna, in-insert nila yan precisely para makorek yung 1972 Constitution para din sa mga Chinoy na kwalipikado talaga na mag-serve sa ating bayan pero hindi sa puwera dahil hindi sila natural born, no? Kino-correct nila yan. Kasi tanda ko si Father Joaquin Bernas sa isang column niya, sinabi niya, it is precisely for people like Teresita Angsi that we inserted that provision in the Constitution. Kasi at that time, maraming nagbubuyo na tumakbo daw ako. Which I said, mas epektibo ako being an NGO activist kaysa maging politiko. Opo. So sa tingin niyo po, pasok dito si Ginoong Joey Uy, ma'am? Pasok siya no kung ang constitutional provision on citizenship ang naging issue sa kanya. Kasi hindi tayo lawyer, hindi ko rin nabasa kung ano ba yung ikinaso sa kanya. Ang binabase ko lang dun sa mga pronouncements ng COMELEC, no? So, kung yan ang ginagamit ng COMELEC, mali, no? Yung provision, mali yan. He is a natural-born Filipino because he was born of a Filipino mother before 1987, before 1972.
Opo, at sa tingin niyo po ba dapat na makorek din ito sa future pa? Kasi considering itong si Joey Uy, na ano lang siya matagal na rin siya nagsilbi bilang konsehal at nabanggit pa nga niya na yung kanyang ina is natural born Filipino citizen din po, Ma'am Teresita. Ganun po, no? As councilor, pwede naman kasi as naturalized, no? Pero sa Congress and Senate and Presidency, talagang kailangan natural born. Pero pasok siya under the 1987 Constitution, pasok talaga siya as a natural born citizen. Yung issue na to, importante sa aming Chinoy, not because of him, no? But because of the future. Kasi maraming madi-disqualify na qualified people kung ganyan ang pagbabasehan mo, no? Parang sayang, like mga Ongpin family, no? Ang laki ng naitulong sa atin ng mga Ongpin. Si Ramon Ang ng San Miguel, no? These people, just because they are not natural born citizens, in your explanation, sa puwera mo. Pero siyempre, these people are not interested in politics, no? Sila Tessie C. Coson. Ang dami natin na dinidisqualify just because of our exclusivity, no? Ang Constitution ng 1987, talagang ginawa yan. Ang keyword nila, inclusivity. Lahat inclusive dapat. Mahirap ka man o mayaman ka man, ano man ang lahi mo, ano man ang dugo mo, no? Inclusive dapat. Being a Filipino, serving this country, ang iyong criteria dapat. Opo. Ayan, Ma'am Teresita, doon naman po sa desisyon ng Korte na hindi Pilipino po si Alice Go. Ano ho bang masasabi po ninyo dito? Si Alice Go, siguro tapusin natin yung investigation. I think may basis talaga yon, ano? Kasi nga, yung birth certificate niya apparently is, ang basis daw ay fake, no? So, imbestigahan niyo kasi hindi naman tayo police or lawyers or NBI kung may basis, no? Kaya, ang problema kasi, yan, kinalat na yan sa lahat sa social media bago ka pa man lang nag-iimbestiga. If merong basis, then she deserves to be stripped of her position and her, because yung basis ng kanyang citizenship niya apparently is fake, no? Pero hindi naman dapat, bakit si Alice Go lang ang yung paparusahan? Sino ang nag-empower sa kanya? Sino ang nagbigay sa kanya ng ganyang klaseng karapatan na gumawa ng ganyan, di ba? Opo. Kailangan siguro, we have a new Congress, investigate ninyo, ayusin ninyo, ano ba yung mga pagkukulang ng ating government agencies that allowed these things to happen. Unfair na siya lang ang parusahan mo kung ang gobyerno natin mismo, ang government agencies natin, ang pumayag na mangyari yan. Opo. At kung sakali man na mapatunayan na hindi naman totoo, may mga remedyo naman si Alice Go. Tama ba, Ma'am Teresita? Dahil ang iyong hatol naman ay mula sa Manila Regional Trial Court at pwede pa siyang mag-apela sa mas mataas na hukuman. Pwede talaga siyang mag-apela, no? Kasi ang basis natin talaga to judge her are all media reports. Hindi naman natin nakikita kung ano na talaga, gaano kalalim ang naging investigation, no? But ako, naniniwala ako na maybe ginawa naman nila yung due diligence, no? So continue to do that and prove the case before you consider somebody guilty. Na pag-aralan mabuti, ikalap yung mga ebidensya, no? I have confidence kasi magagaling ngayon yung prosecutors natin, ano? They really study the case. So pag-aralan mabuti para tumayo din yan sa korte, no? At kung hindi naman at the end of the day, kung makitang wala palang basis, kundi itong mga media hype, then pwedeng balik na rin. Kasi we do not want innocent people to suffer because we didn't do our jobs also, no? Kaya siguro both sides talaga kailangan pagbutihin muna yung investigation bago tayo magkaroon ng judgment.
Opo, opo. Huli na lang, Ma'am Teresita, dito naman po sa nagdaang eleksyon, ano naman po yung assessment po ninyo? Kayo ho ba ay satisfied sa naging resulta po ng halalan at yung mga ginagamit po natin o ginamit na mga makina? Marami pa tayo kasing dapat gawin tungkol dito sa ating halalan. Ang pinaka-disappointing kasi yung mga party list at yung mga political dynasty. Ewan ko lang kung maa-address yan sa 20th Congress. Makita mo lang ilang pares ang nasa Senate, isang pares ng siblings, ng relatives, relations, ang nasa gobyerno. Nagka-Senate, the Senate, Congress together sa lahat ng agencies natin. We have a Secretary of Justice at DILG Secretary na son and father, mga ganyan. Butin lang, hindi sa kung nakikita natin yan, even sa executive, mas malala pa sa legislative, Yan yung mga dapat tutukan. Yung disappointment namin sa election is pinapayagan ganyan. At yung party list system na dapat sana ay makorek para ang mga marginalized ay mabigyan ng pagkakataon tumakbo, ay parang nababoy siya, Hindi na siya yung tamang interpretation for putting up a party list system dahil hindi marginalized ang marami sa kanila, Hindi lahat. Pero karamihan sa mga nanalo sa party list are not really marginalized people.